Ito ay isa sa mga kontrobersyal na bahagi ng banal na kasulatan kasi binahagi rito ang alin, ina at mga kapatid ni Jesus. Ito rin kuminsan ang binabasihan ng mga kapatid nating hindi Katoliko, bagamat tinatawag nila ng kanilang sarili ay Kristiyano, na si Jesus ay may kapatid. Kasi nakalagay nga rito, ay ina at mga kapatid. Talaga bang may ina at mga kapatid si Jesus? Bahagi ho, una ay kung iyon ba ay ina at mga kapatid ni Jesus. Hindi baga kung yan ay ina at mga kapatid ni Jesus, diretso na yan. Hindi na yan ipatatawag sa Jesus. Bakit pa nila ipatatawag sa Jesus para sila ay makapasok? Sigurado kung yan ay talagang tunay na ina at mga kapatid ni Jesus, hindi na nila ipatatawag sa Jesus. Diretso na yan. Kasi sabihin lang sa mga alagad, kilala naman ang mga alagad kung sino talaga yung ina ang mga kapatid ni Jesus. So isa yun sa mga kung tawagin natin ay problema. Pangalawa ay yung tinatawag natin kapatid. Yung term na ginagamit na kapatid, sabi nga ako natin, kasi ito ay yung original text nito ay mula sa wikang Aramaic. Ano bagay yung Aramaic? Isang dialect ng mga Hebreo. Tayo, tawag natin ang ating language ay Filipino. Pero tayo, may iba-iba tayong dialect. Bisaya, Ilocano, Boholano, Tagalog, dialect yun. Yun ang tawag natin. So ganun din yung Aramaic ay isa sa dialect ng mga Hebreo. At sa Aramaic, yung term na ginamit dito na kapatid ay pwedeng kapatid na iisa yung nanay niyo. Pwede rin rin term na ito ginagamit ni Alin na kayo'y magkakaisang dugo. Mga pinsan mo, mga kamag-anak mo, iisang dugo. Hindi na mulugan na Alin, isang nanay. So, pero ang ating pamantayan, maliwanag na alin sa atin, si Jesus ay walang kapatid na blood sa dugo. Bahagi yun na talagang kung tawagin natin, iisa yung nanay. Ang ating pagkilala ay si Jesus ay naging isang anak ni Maria. Kaya nga mayroon tayong turo na alin, yung tinatawag nating virgin birth. Ipinanganak ng isang birhen. Hindi lamang bago ipanganak, ngunit maging pagkatapos ipanganak at nanatiling birhen magpahanggang bilang isang handog sa Diyos. Pero yun ang bahagi yun ng ating pamantay. Pero yung tema ng Ebanghelyo natin ay kinsulaan, sumasalamin sa yung tinatawag nating spiritual brotherhood o spiritual relationship. Yung kapatid sa pananampalataya. Bahagi yun. At anong sabi ni Jesus dito? Ito yung aming ina ng mga kapatid. Dinuro yung mga tao na sa paligid niya. Na alin?
sino man tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ang sino man tumatalima sa kalooban ng Diyos ay iyon ang ina at kapatid ni Jesus. Kasi pwede mo naman sabihin, ako'y kamag-anak ni Jesus. Kabarkada ko yan. Pero para may Jesus para masabi mo talaga na ikaw ay kapatid ni Jesus. O kung tawagin natin tayo mga anak ng Diyos, para din nga ako pala sa kaalaman ng lahat. Kasi may mga bata kung minsan na tinuturo sa mga nanay at tatay. Si Papa Jesus. Well, siguro sa bata. Pwede siguro. Pero sanayin na natin si Jesus ay hindi natin Papa. Si Jesus ay kapatid natin. Big brother. Kuya. Kasi siya yung tinatawag nating panganay na anak ng Ama. Kaya mas tama na tawagin natin si Jesus natin kapatid, hindi Papa. Sino yung Papa natin? Si Yahweh, ang Diyos Ama. Kaya kapag tayo nagdarasal ng Ama namin, hindi tayo nagdarasal kay Jesus. Tayo ay yung kaisa ni Jesus na nagdarasal saan? Sa Diyos Ama. Kay Yahweh. O tawagin natin ay El Shaddai, Eliakim, Elohim. Pero kapag pinag-usapan natin si Jesus, ang dapat na tawag natin yan kapatid, kuya, big brother. So yun po nawa yung tamang terminolohiya. Sang-ayon sa pamantayan natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Pagkaman, sabi mo may mga tao na tinatawag natin si Jesus na si Papa. Pero sabi nga natin, itama na natin. Kasi baka later yung paglaki, kahit na lumaki na yung bata, ang tawag pa rin kay Jesus ay Papa. Hindi. Ang tamang tawag kay Jesus ay Kuya. Pero yung hamon ng Ebanghelyo natin ni Alin, yung masabi natin na tayo'y kapatid ni Jesus, na tayo ay mga anak ng Diyos, mga ginagabayan ng Espiritu Santo y Alin, tumatalima sa kalooban ng Diyos. Tumatalima. Hindi ko pwede sabihin natin ba't yung ginagawa yan? Hindi namin alam. Ay, mahirap yun. Paano mo nasabi natin? Kasi lalabas yung kapag hindi natin alam kung bakit natin ginagawa, nasunod tayo kay Jesus, pero hindi natin alam kung bakit tayo sumusunod kay Jesus. Mahirap yun. Baka mamaya yung pagsunod natin yan yung bulang. Kinakailangan may ipaliwanag natin. Nabanggit ko na rin ito, na isa ito sa mga study na UST, na kuminsan hindi natin may ipaliwanag sa mga kapatid natin na mga Kristiyano na hindi Katoliko yung aming pananampalataya. Dapat maliwanag sa atin. Kalimitan sinasabi lang natin ito yung nakasanayan natin. Tama naman. Nakasanayan natin. Pero, dapat may mas malalim na dahilan. Ba't natin nakasanayan? Ang kinakailangan, alam natin. Or else, ay, paano masabi na yun ang kalooban ng Diyos? Bahagi ko yun. Kasi dapat may paliwanag natin, ito yung kalooban ng Diyos, ba't ito yung kalooban ng Diyos? Hindi ko alam. Ay, may kulang.
Hindi natin sinabi na hindi kalooban ng Diyos yan. Pero dapat alam natin kung bakit yan yung kalooban ng Diyos. Kasi yun ang tawag natin, loob. Yun yung loob ng Diyos. At pag sinabi natin kaya tayo na sumusunod, hindi lang tayo sumusunod basta sa pagsunod. Sumusunod tayo gawa ng alin. Ito yung kalooban niya. Alam natin yung kanyang loob. Very intimate yun. Kasi loob hindi labas. Kaya nga, kung napakalalim ng pag sinabi natin na alin, kalooban ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Ang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga rin nasana rin tayo, hindi lang tayo sumunod na ipapaliwanag natin kung bakit natin ginagawa. Sabi nga natin, kung minsan, ang inaasahan lang natin na yung mga paliwanag ay yung mga pari, mga madre, yung mga may alam. Hindi naman kinakailangan natin ipaliwanag na napakalalim. Pero dapat, ma-try natin, na ma-explain natin, na ito yung kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Sinasabi natin na ito yung kalooban ng Diyos Pagkatapos, hindi natin alam kung bakit yun ang kalooban ng Diyos. Baka mamaya, ginagamit lang natin ng Diyos na ito yung kalooban niya, ay baka mamaya naman kalooban ng pananatin. Kaya, mayroong mas malalim na pagkilos. Kinakailangan natin na patuloy na pag-aaral, patuloy na pagninilay, patuloy na pagkasaliksik. Sabagat marami Sabi ko nga, one time sabi ko nga, nabanggit ko na pero ulitin ko ulit, yung Santo Niño, isang ko lang. Kasi marami tayong pwedeng paliwanag. Bakit kung maaari yung Santo Niño natin walang barya? Ang sabi ko nga, kung yung Santo Niño may barya, tabunan ninyo, lagyan nyo ng ibang damit. Itago ninyo yung barya. Bakit? Ay, naging anting-anting yan. Kasi yung Santo Niño natin ay hindi yan para, kung tawagin natin yan, lucky charm. Hindi yung lucky charm yung mga imahin natin, mga santo-santo natin, para natin, bakit may barya? Para swertein tayo. Ay, hindi yun. Laban yan sa ating pananampalataya. Hindi pampaswerte yan. Kaya kung mayroon yan, sa pagkatutusin, swerte ka na. Yung pagkilala kay Jesus. Ang nais mo na maging katulad ka ni Jesus na kalooban ng katulad ng isang bata. Hindi yan lucky charm. Hindi yan katulad ni Buddha. Hindi yan katulad ng yung kumakaway. Kasi iba, naglalagay ng mga kumakaway para pampaswerte daw. Ay, hindi yung maka-Kristiyano pagkaunawa yun. Pag-aano yun. Isa lang po yun. Pero sabi nga dapat unti-unti nating may paliwanag. At ito yung dulog natin sa harapan ng may kapal. At tayo bilang mga anak ng Diyos, kapatid ng ating Panginoon Kristo, ay masabi natin na tayo ay sumusunod sa ayon sa kalooban